Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarting nanay at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ba mag-bake ng napakasarap at napakasimple ng sangkap na ating red velvet crinkles na ni-request ni Ma'am Marvelu Rivera. So tara na atin ang simulan. Ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating kakailanganin. Ngayon narito po yung mga kakailanganin nating sangkap para sa ating red velvet crinkles. So, unang-una, kailangan natin ng third class na harina. Ito po yung ordinaryong harina na nabibili sa palengke. Kailangan din natin ng wash sugar. Pwede rin po kayong gumamit ng puting asukal. Meron din tayong tubig, margarine. Pwede rin po kayong gumamit ng oil kung wala kayong margarine. Pwede rin po ang butter. Meron din tayong milk powder. Yung ating red liquid food color. Kakailanganin din natin ng asin. Baking powder. Dutch cocoa powder. At vanilla essence. So, yan lamang po yung mga simpleng sangkap para sa ating red velvet crinkles. So, mag-start na po tayo. Pagsasama-samahin lamang po natin yung ating mga sangkap. Ngayon, mag-start na po tayo. Kailangan natin ng isang malinis na lagayan. So, ang una nating ilalagay ay yung ating tubig. Then, susunod po natin yung ating asukal, cocoa powder, baking powder, yung ating asin, milk powder, yung ating vanilla essence, at yung ating red food color. Then, i-mix lang po natin bago natin ilagay yung ating harina at yung ating margarine. Ngayon, pagkatapos po natin mahalo, ilalagay na po natin yung ating third class na harina. Then, i-mix lang po natin. Ngayon, hinalo ko na po yung ating margarine na pinakita ko sa inyo kanina. So, haluin lamang po hanggang sa mag-combine po ang ating mga sangkap. Ngayon, pagkatapos natin haluin gamit ang ating kamay, ganito po yung kanyang magiging texture. Para siyang dough na malambot ang timpla. So, yan po. So, ito pong ating recipe ay hindi na po ito kailangan ilagay sa chiller o sa freezer bago i-bake. Ito po ay ready nang ihulma. Then, isawsaw sa powder sugar at diretso na po isalang sa oven. So, ngayon kakailanganin natin ng 1 and 1/2 cups ng powdered sugar. So, dito natin ipapagulong yung ating ginawang red velvet crinkles. So, napakasimple lang. Kunin natin yung ating mixture. At pwede kayong gumamit ng measuring spoon. Ito, gagamit ako ng 1 tablespoon para pare-parehas ang laki ng ating crinkles. Then, maglagay lang kayo ng konting oil sa inyong mga palad para hindi po dumikit once na binilib ninyo. So, yan. So, mag-start tayo. Meron din tayong tray dito. So, i-brush nyo lang ng oil
para hindi dumikit ang inyong crinkles once na maluto. So, maglalagay na tayo. So, napakasimple lamang po kapag maglalagay kayo sa tray ninyo ng inyong crinkles, damihan nyo po ng powder sugar sa ibabaw ng crinkles. So, yan po. Kasi pag niluto po natin yan, kapag binake natin yan, yan po ay lalapad para mapanatili ninyo na marami siyang powder sugar sa ibabaw. Hindi po siya yung maputla ang kulay. At makita nyo yung ganda ng bitak ng ating red velvet crinkles. So, yan. So, tapusin pa po natin yung iba. Napakadali lang po nito gawin. At pwede nyo po itong lagyan ng cream cheese filling. Pero dahil nga po hirap ngayon maghanap, dahil naka-quarantine tayo, at maraming mga supermarket ang hindi pa nakabukas. So, ito muna yung aking itinuro sa inyo. So, pwede pa kayong gumamit ng 1/2 tablespoon ha kung gusto niyo ng mas maliit dyan. Or pwede rin po ang 1 teaspoon para mini bites ang inyong crinkles na gagawin. So, pagtapos po natin yan dyan, diretso na po yan salang sa ating oven ha. Ang oven po natin dapat ang init ay 180 Celsius ang init. Ibibake lang po natin yan ng 5 to 6 minutes. Huwag niyo pong patatagalin kasi po ang crinkles kapag na-overbake, tumitigas po yan. Para na po yung bato, hindi nyo na po makakain. Kaya dapat po sakto lamang yung kanyang pagkakaluto. So, sa nag-request nito, sana ay masubukan mo dahil napakasimple lang nung sangkap na ating ginamit. At pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. Pwede nyo rin po itong i-bake o lutuin sa improvised oven. Gamit lang po kayo ng pan at siguraduhin na natakluban ng kulob ang inyong gagamiting pan. Pwede rin po ang kaldero. Makakaluto na po kayo ng no-bake crinkles. So, yan. Napakasarap po nito. So, ngayon, pagkatapos natin malagay dito sa ating tray, so nakapag-preheat na po ako ng aking oven ng 180 Celsius ang init. So, dapat po ganito po ang itsura ng inyong crinkles kapag ibibake ninyo. Dapat marami pong powdered sugar sa pinaka-ibabaw. So, ibibake po natin to ng 5 to 6 minutes. Pero, iba-iba po ang init ng oven ha. Hindi po pare-parehas. Lalo na po kung ang gamit nyo ay electric oven. Marami pong nagtatanong kung anong gamit kong oven. Ang gamit ko pong oven ay heavy duty, yung pang bakery po. So ngayon, kung ang gamit nyo ay electric oven at hindi pa rin siya ganun ka-firm, kapag binake ninyo ng 6 minutes, mag-adjust po kayo. Pwede kayo magdagdag ng 2 minuto hanggang sa makita nyo po na nag-crack na po yung inyong red velvet crinkles. So, ilagay na po natin to sa oven. Ipapakita ko po sa inyo pagkalipas ng ilang minuto. Ito na po ang ating kabibake lang na red velvet crinkles. So, mainit-init pa yan dahil kalalabas lang sa ating oven. So, palamigin lang po natin at least mga 30 minutes bago natin tanggalin sa ating tray. So, meron pa ako nakasalang. So, hintayin natin yon para mapakita ko sa inyo ang ganda ng ating red velvet crinkles. So, yan. After 30 minutes natin siyang pinalamig. So, natanggal ko na yung iba. So, ang gadahan po kapag napalamig nyo siya, mabilis nyo na siyang matatanggal
At ganyan po ang kanyang magiging itsura. Napakaganda ng pagkakabik ng ating red velvet crinkles. So, tatanggalin na natin to dito sa ating pan at ililipat natin dito sa ating lagayan. So, gamit lang po kayo ng mga ganito para mabilis ninyong matanggal at masuksok yung kanyang gilid. Ito na po ang ating homemade red velvet na ni-request ni Ma'am Marvelu Rivera. Napakasimple lang ng sangkap at pwedeng-pwede nyo tong pagkakitaan kahit nasa tahanan ka lang kasama pa ang iyong pamilya. Muli, ako po ang inyong madiskarting nanay at kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Or visit my group page Madiskarting Nanay. Pwede kang mag-join dyan para ma-enhance ang iyong kaalaman. Marami tayong members na mababait na pwede kang tulungan upang kumita at lumawak ang iyong kaalaman sa pagbibake. Or follow and like my page Madiskarting Nanay by Melchoy. So yan po. Marami kang matututunang recipe na tipid pero malaki ang kitaan. Muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Paalam!